Kabanata 711. Nakaharap sa gayong obra maestra, sinulyapan lang ito ni Lito at Tumango, ibaba mo ito. Pinilit na ngumiti si Wei Tianyang, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mukha, tinitingnan ng silid na may makapangyarihang tingin. May dumating para manggulo. Ang kanyang boses ay puno ng malinaw na inis habang sinulyapan niya si Junjun Hee. Si Junjun ay nanginginig sa takot. Sa kabila ng kasalukuyang tagumpay ni Junjun, 20 taon na ang nakalilipas, siya ay isang runner lamang para kay Wei Tian. Kung wala ang pagtangkilik ni Wei Tian, malamang na nagpapagal pa siya sa isang construction site. Nag-aalalang pinunasan ni Junjun ang pawis sa kanyang noo, Kuya Yang, lahat ng iyon ay hindi pagkakaunawaan, hindi pa alam ng bata, na disiplina ko na siya. Anong silbi ng disiplina mo? Yumuko si Wei Tian kay Lito, paano mo gustong hawakan ito? Sabihin mo lang, at puputulin ko ang mga kamay ng brat na ito. Halos himatayan si Hendrik na nakaluhod sa sahig nang marinig ito. Kilalang kilala niya si Wei Tian, alam niyang hindi siya gumagawa ng walang ginagawang pananakot. Kung tumango si Lito, mawawala ang kanyang mga kamay. Hinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, umalis. Pakiramdam ni Hendrik ay nakatanggap siya ng royal pardon habang siya ay yumuko ng ilang beses, tumayo at tumakbo. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Junjun, yumuko kay Lito, Sir, ang iyong kagandahang loob ay lubos na pinahahalagahan ni Junjun. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang tumakas mula sa lugar na ito na madaling kapitan ng kalamidad. Sa sandaling ito, bumagsak ang tingin ni Lito kay Angel. Tiningnan niya ito ng masama, na parang hindi niya kilala. Bakit ka pa nakatayo dito? Walang ekspresyon ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Si Angel ay nalubog sa pagkabigla, hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Matapang niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at nagtanong, Lito, sino ka ba talaga? Si Lito, na naka-cross legs at nakasandal sa sofa, ay inikot ang kanyang red wine at maluwag na sinabi, hindi ko ba nasabi sa iyo? Isa lang akong driftwood mula sa village, isang walang trabaho na gala. Ikaw. Alam ni Angel na ang lalaking ito ay may iniingatan sa kanya. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko. At huwag mong isipin na mapapangasawa mo ang kapatid ko dahil lang sa lumipat ka sa isang villa. Hindi ako papayag na ikasal siya sa taong hindi alam ang background. Pagkatapos sabihin ang lahat, umalis si Angel, na nakataas ang ulo at malamig na tumahimik. Pinagmasdan ni Lito ang kanyang umaatres na figure na may malungkot na ekspresyon, ang kanyang katawan ay puno ng nakakapangilabot na aura. Kung si Angel ay magiging hadlang sa pagitan nila ni Sunshine, hindi niya maiisip na bigyan siya ng leksyon na maaalala niya habang buhay. Sa oras na ito, tanging sina Lito at Wei Tian lamang ang natitira sa silid. Nang malapit nang umalis si Wei Tian, narinig niya ang mahinahong boses ni Lito, ang iyong kapatid ay isang apprentice ni Patrick Go, tama ba? Tumango si Wei Tian, eksakto. Mabuti, ipaalam kay Patrick na matatalo ko siya sa loob ng ilang araw. Maghanda siya. Casual na umalangaw-ngaw ang boses ni Lito, na parang nagtatanong tungkol sa oras ng hapunan. Sandaling nag-alinlangan si Wei Tian, sa pag-aakalang nagkamali siya ng narinig, matatalo mo si Patrick Go. Sumulyap si Lito kay Wei Tian, ano ang issue? Hindi. Wala. Pinagpawisan si Wei Tian, huminto sa pag-iisip bago sinabing, Master Argel, si Patrick Go ay hindi ordinaryong tao. Siya ay itinuturing na higit sa 200 taong gulang, matagal nang sumuko sa mga gawain sa mundo. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi, kaya, nag-aalala ka na hindi ako ang kapareha niya. Hindi ko naman sinasadya, kaso lang. Natisod si Wei Tian sa kanyang mga sinabi. Wala naman kung sakali, ihatid mo lang ang mensahe ko sa kanya kung anuman. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaari na siyang umalis. Nang walang ibang pagpipilian, sumaludo si Wei Tian at umalis, bumantong hininga habang naglalakad. Ang batang Grandmaster ay talagang kakilakilabot, ngunit siya ay bata pa at pabigla-bigla, sa casual na pag-aangkin na matatalo niya si Patrick ay medyo sobrang kumpiyansa sa kanyang panig. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, maaaring ito ay isang magandang pagkakataon upang makita kung ang batang Grandmaster ay talagang kasing lakas ng iminumungkahi ng kanyang reputasyon. Hindi nang ahas si Wei Tian na magpaliban. Pagkatapos niyang bumalik, agad niyang tinawagan si Salta. Kuya, anong sinasabi mo? Nagbabanta siya na matatalo niya si Master Gu. Ilang beses na tumawa si Salta, medyo walang imak sa kanyang tono. Aaminin ko na siya ay talagang napakalakas, kahit na mas malakas kaysa sa akin, ngunit ang pagkatalo kay Master Gu ay talagang imposible. Puno ng kumpiyansa ang tono ni Salta.
Gumawa ng pangalan si Master Gu noong nakaraang dinastiya, hindi maarok ang kanyang lakas, lalo na ang nanginginig na palad ng langit, maaari daw nitong hatiin kahit ang langit. Bagamat sinasabing estudyante ako ni Master Gu, hindi ko pa talaga siya nakilala. Ang pinakamatanda niyang disipulo ang nagtuturo sa akin. Matapos marinig ito, naramdaman ni Wei Tian ang malamig na pawis para kay Lito. Nakakatakot na ang lakas ni Salta, ngunit tinuruan lang siya ng disipulo ni Patrick Go. Ipinakita nito kung gaano kalakas si Patrick. Umiling si Wei Tian at sinabing, ilang beses ko na siyang sinubukang hikayatin, ngunit hindi siya nakinig. Siguradong pagsisisihan niya ito sa huli. At ipinasa din ni Salta ang mga salita ni Lito sa pangkat ni Patrick. Ang sekta kung saan kabilang si Patrick ay tinatawag na Shen Yu Men, at nanatili silang mababa ang profile. Halos hindi sila kilala sa Lox Country. Ngunit sa bilog ng martial arts, sila ay isang kilalang entity. Lalo na ang kanilang apat na nangungunang master na Cyan, Earth, Black, at Yellow ay partikular na sikat. Once in a battle at Wudang Mountain, the four of them destroyed half of the Wudang sect. Malapit na silang maging sanhi ng pagkalipol ng sekta ng Wudang. Ang labanan din na ito ang nagbigay daan sa Shen Yu Men na maging isang nangungunang gang sa bansang Lox, na nagpasikat sa kanila. Hindi pa banggitin ng sect leader na si Patrick, na isang pambihirang misteryosong figure na hindi kailanman nagpakita ng kanyang mukha. Patay na raw ang sinumang nakakita sa kanya. Ayon sa panlabas na haka-haka, ang lakas ni Patrick ay higit sa 5 Grandmaster. Kaya lang, tinitingnan niya ang alitan ng mundo nang walang pakialam, tamad na ipakita ang kanyang sarili para sa kapakanan ng katanyagan at kita. Ang taong hinahamon ni Lito ay talagang kahangahangang figure. Sa sandaling ito, sa Shenyu Mountain, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Hong City, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting roba, na may burden ng isang heaven character sa likod, ay dahan-daang naglakad patungo sa isang natural na kuweba. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinakamahusay na eksperto sa Shenyu sect bukod kay Patrick, Jordan Lo. Bago pa man siya makalapit, isang sinaunang at analytical na boses ang lumabas sa kuweba, anong problema? Master, may nag-announce na gusto kanyang talunin. Si Jordan ay lumuhad at nagsalita ng may paggalang. Ganun ba? Simula nang dumating ka sa akin, nagpapakitang may kaunting lakas ang taong ito. Ilang taon na akong hindi kumikilos, at malapit ng kalawangin ang mga dati kong buto. Hayaan mo siya. Hindi nagbabago ang boses ni Patrick. Para sa kanya, ang sinumang nakatayo sa kanyang harapan ay nagtatapos sa parehong paraan, na may isang landas lamang sa kamatayan. Natural, hindi ito pinagdudahan ni Jordan, Wu Jin Euro to umagot siya, oo. Pagkasabi niya nun ay aalis na siya. Sa sandaling iyon, muling narinig ang boses ni Patrick, teka, ano ang kondisyon ng Longya Mountain? Sumimangot si Jordan, mas marami silang tibay kaysa sa inaasahan ko, nagtitiis ng isang buwan na walang pagkain o tubig. Pero naniniwala akong susuko sila sa loob ng wala pang isang linggo. Malamig na ngumuso si Patrick, itong mga matigas ang ulo na walang isip. Abisuhan mo ako kaagad kapag naagaw mo ang Dragon Tooth Mountain. Oo, guru. Yumuko si Jordan, umatras ng 100 hakbang, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Si Lito ay nagtatagal sa paligid ng kanyang bilya sa kalahating araw. Pagsapit ng gabi, naiinip na siya at nagpas siyang lumabas para magmaneho. Naghanap siya online para sa pinakamasiglang lugar sa Hong City, at nakakita ng isang locus yung medyo malapit, sa paligid ng University Town. Sumakay siya sa kanyang sasakyan na sports car at humarurot na parang bugzo ng hangin. Nang malapit na siya sa bayan ng universidad, mas lalong dumami ang mga tao. Ipinarode ni Lito ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at nagpas siyang maglakad. Ang kanyang paglabas mula sa kotse ay nakakuha ng maraming mata, lalo na sa mga kabataang babae ang kanilang mga mata ay halos nakadikit sa kanyang figure. Guwapo, magandang kotse. Ngumiti si Lito, salamat. Libre ka ba ngayong gabi? Isang napakagandang babae ang lumapit sa kanya. Naamoy ang masangsang na pabango, kumunot ang ilong ni Lito, umiwas ng 2 metro, at sinabing, walang oras. With that, mabilis siyang naglakad palayo. Humihingal ang usong babaeng estudyante, ang Bor. Habang naglalakad si Lito, napunta ang atensyon niya sa isang batang babae sa di kalayuan. Siya ay isang batang babae na mga 18 o 19, nakatayo sa harap ng isang tindahan na namimigay ng mga flyer. Nakasuot siya ng puting t-shirt at maong, wash out ang jeans na pumuti na. Isang simpleng nakapusod at ang kanyang waistline, walang make-up na mukha ay may hangin ng katapangan sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata. Gayunpaman, hindi ang kanyang hitsura ang nakaakit kay Lito, kundi ang martial spirit sa loob niya.
Tama, ang babaeng ito ay may likas na martial spirit. Ang tinatawag na martial spirit ay tumutukoy sa isang espiritual na nilalang na lumalampas sa karaniwang pagsasaayos ng 3 kaluluwa at 7 multo. Ang mga nagtataglay ng martial spirit ay may lakas na higit sa mga taong walang isa. Ang mas dalisay at mas malakas ang martial spirit, mas mataas ang refleksyon ng antas ng martial arts ng isang tao. Mayroong 2 uri ng martial spirit, ang isa ay likas, at ang isa ay nakuha. Karamihan sa mga martial spirit ng mga tao ay nakukuha, ngunit ang mga espiritong ito ay may limitasyon, at ang paglusot ay medyo mahirap. Ang iba pang uri, na taglay lamang ng napakaliit na bilang ng mga tao, ay ang likas na martial spirit, kung saan ang isa ay ipinanganak na kasama nito. Ang posibilidad na lumitaw ang gayong tao ay hindi lalampas sa 1 sa 10 milyon. Gusto ni Lito na palawakin ang Shaolong Gate, at ang pambihirang talento na ito, ang eksaktong kailangan niya. Gayunpaman, ang pakikipagkilala sa kanya ay napatunayang isang hamon. Kung siya ay masyadong masigasig, iisipin niya itong walang kabuluhan at masama ang intensyon, sa huli ay pinapanatili siya sa haba ng braso. Habang nag-aalala si Lito tungkol dito, nagbago ang sitwasyon. Hello there? Tingnan mo, may specials ngayon. Namigay ng flyer ang dalaga sa lalaki at babaeng nakatayo sa harapan niya. Ang lalaking ito sa kanyang 40 taong gulang, ay may mukha na agad na nakikilala dahil sa kakaibang pagkamagaspang nito, gayunpaman siya ay nakasuot ng ganap na mga tatak ng disenyo, na may isang kumikinang na gintong relo na may tatak na umiikot sa kanyang palso, na agad na nagmarka sa kanya bilang isang tao ng tagumpay. Ang babaeng nakabitin sa kanyang braso ay napakabata, mga 20 pa lamang, ang kanyang make-up ay sobrang matapang at maliwanag, ang kanyang mga damit ay matapang na nagsisiwalat. Ang mga mukha ng parehong mga batang babae ay bahagyang nagbago sa sandaling iyon ng pagkilala sa isa't isa. Ito ay malinaw na kilala nila ang isa't isa. Bahagyang kumunot ang noo ng babaeng namimigay ng mga flyer at sinabi sa napaka-makeup na babae, Christine, hindi ka ba nag-sick leave ng 1 linggo? Mukhang wala ka namang sakit. Bakit hindi ka pumasok sa klase? Malamig na napabuntong hininga si Christine, pumunta ako sa klase. Ano ang punto? Mamigay ng mga flyer na parang walang tirahan na nababalutan ng dumi tulad mo. And with that, magiliw siyang lumingon sa lalaking katabi niya at sinabing, Felizardo, let's go. Gusto kong bumili ng pinakabagong designer handbag. Ngunit ang lalaki, na kilala bilang si Felizardo, ay nakatutok sa flyer girl. Sabi nila kapag nasanay na ang isang tao na kumain sa masaganang pagkain, maaaring maghangad ng isang bagay na simple sa kaibahan. Huminto si Felizardo, ngumiti ng palihim, at nagsabi, ito ba ang iyong kaklase? Dahil nagkataon lang na nabangga natin ang isa't isa, bakit hindi tayo magkasama? Nawala ang ngiti ni Christine sa kanyang mukha, at tumawa siya ng kinakabahan, Felizardo, stop kidding around, let's go. Sasamahan kita ngayong gabi. Smack! Nang matapos siyang magsalita, sinampal ni Felizardo ang kanyang mukha. You little bastos. When I say invite your classmate, hindi mo ba naintindihan? Ako ang nagsusustento sa iyo, and you can't even do this one simple thing. Tinapin ni Christine ang kanyang mukha, nakatayo sa gilid, takot na takot magsalita. And at that moment, seeing her classmate getting hit, the girl handing out leaflets had a drastic change in her expression. Bang! Diretso ang suntok niya. Si Felizardo, na nahuli, ay sinuntok at natisod pa atras. Nakatagilid ang kanyang panga, at ilang ngipin ang natanggal. Sa hindi kalayuan, pinanood ni Lito ang eksenang ito, isang ngiti na hindi sinasadyang gumapang sa kanyang mukha. Walang teknik ang suntok ng dalaga, reflex lang ito. Ngunit ang kapangyarihan sa likod nito ay higit pa sa karaniwang tao. Ang ganitong uri ng likas na kasanayan, kung isasama sa may layunin na pagsasanay sa susunod, ay maaaring maging lubhang kawili-wili. Kabanata 712. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tumayo si Felizardo, tinakpan ang dumudugong bibig, galit na parang kulog. Umaasa sa kanyang lakas ng lalaki, naisip niyang tiyak na matatalo niya ang isang babae. Dahil dito, pinaulanan niya ng suntok ang babaeng nagbibigay ng flyer. Ipinikit ng dalaga ang mga mata at madaling nakaiwas sa atake. Pagkatapos, sa isang sipa, pinalipad niya si Felizardo. Sa malapit, si Christine, takot, namutla at hindi nang ahas na magsalita. Sa hindi kalayuan sa kanila, si Lito, nang makita ang galaw ng dalaga, ay hindi maiwasang gustong pumalakpak. Inborn martial spirit, talagang hindi karaniwan. Ipinakita niya ang gayong liksi at kapangyarihan ng walang anumang formal na pagsasanay, isang patunay sa kanyang pambihirang talento. Matapos mapatalsik si Felizardo, lahat ng mga manunood ay nagtawanan.
Anong klaseng lalaki ang hindi kayang talunin ang isang maliit na babae? Ano, you little brat? Don't you dare run away? Wait for me. Sa wakas ay napagtanto ni Felizardo na wala siyang kalaban-laban para sa kanya, lumayo siya na pula ang mukha at galit na galit. Saglit na nag-alinlangan si Christine, pagkatapos ay sinabi sa babaeng namamahagi ng flyer, Rika, tumakbo ka ng mabilis. Hindi ka pakakawalan ni Felizardo, napaka-impluwensyado niya. Si Rikaye, ang babaeng binanggit, ay pinagpag ang tumpok ng mga flyer sa kanyang kamay at malamig na sinabi, bakit ako tatakbo? Kung hindi niya ako mahanap, sa halip ay sasampalin ka niya. Salamat sa pag-iisip sa akin. Napayuko si Christine sa kahihiyan. Sa pagtingin sa kanya, huminga ng malalim si Rika, Christine, pareho tayong mga bata mula sa mahihirap na pamilya, ngunit dapat tayong magkaroon ng ambisyon, hindi tayo maaaring manabik sa mga pansamantalang kasiyahan, at maging isang laruan para sa mga hamak na iyon. Ilang beses na humikbi si Christine, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya, ayaw ko rin. Malubha ang sakit ng lola ko. Wala kaming pera para sa pagpapagamot niya. Sinabi sa akin ni Felizardo na bibigyan niya ako ng pera hanggat naging mistress niya ako. Pero huli na ang lahat para iwan siya. Kinunan niya ako ng litrato sa kama at nagbanta na ilalabas sila online, pinapadala ng misa sa aking pamilya at mga kaklase, iniwan akong disgrasya, dagdag niya. Nang marinig ang mga reklamo ni Christine, unti-unting tumigas ang mukha ni Rika. Matapos medyo kumalma si Christine, umupo ang dalawang babae sa malapit na upuan. Nagtataka, tinanong ni Christine si Rika, by the way, paano mo nalaman ang martial arts? Hindi ko pa nakitang gumamit ka nito sa paaralan. May nagturo ba sa iyo? Umiling si Rika at ngumiti, walang nagturo sa akin, ngunit sa ilang kadahilanan, ipinanganak akong alam ang mga ito. Kapag umaatake ang iba, gumagawa ako ng slow motion reproductions ng kanilang paggalaw upang madali kong mahanap ang kanilang mga kapintasan. Baka sa mukha ni Rika ang isang nasasabik na ekspresyon habang pinag-uusapan niya ang lahat ng ito, na halatang interesado siya. Kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan. Isang boses ang nagmula sa gilid. Nagulat si Rika at nilinggan niya si Lito na bahagyang nakangiti sa kanya. Pagkatapos sukatin si Lito, umiling si Rika, hindi na kailangan. Nakaramdam ng bahagyang pananakit ng ulo si Lito. Ang batang babae na ito ay nasa kanyang pagbabantay at tila kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap kung nais niyang turuan siya. Wala akong ibang intensyon sa'yo. Si Lito ay seryosong tumingin sa kanya. Ngumiti si Rika, itinuro ang sasakyan sa hindi kalayuan, iyan ang sasakyan mo, nakita kong lumabas ka rito. Kung sa tingin mo ay pinapayagan ka ng iyong kayamanan na gawin ang anumang gusto mo, nagkakamali ka. Hindi napigilan ni Lito na tumawa ng mapang-akit sa hindi inaasahang pagkakataon na naging hadlang ang sasakyan. May gusto pa siyang sabihin, ngunit tumayo si Rika at sinabi kay Christine, umupo tayo doon. With that, pumunta siya sa isa pang upuan at umupo. Ito ay isang malinaw na pagtanggi sa pagtatangka ni Lito sa maliit na usapan. Hinimas-himas niya ang kanyang mga templo, na parang wala sa sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Brother Felizardo at ilang tao, na naniningil ng may agresibong momentum. Yung babae, arestuhin mo siya at isakay sa kotse. Hindi na nagsalita si Brother Felizardo, itinuro niya si Rika at nagutos. Ang isa sa kanila, isang lalaking may mukha ng unggoy at kalbo ang ulo ay ngumisi, sabi ko Tio, napakaliit na batang babae ang nagpa-dislocate ng panga mo. Nagbibiro ka ba? Ang lalaking ito ay tinatawag na Lario. Isa siyang lokal na bully na nabubuhay sa pangangikil. Hinahamak siya ng lahat ng mga ngalakal sa lugar. Ngunit dahil si Lario ay may makapangyarihang suporta na hindi dapat pabayaan, walang sino man ang nang-ahas na lumaban, at patuloy nilang tinitiis ang kanyang pambubuli. Dahil kinutya ni Lario, namula ang mukha ng kapatid na si Felizardo, pagkatapos ay napabuntong hininga siya, medyo mabigat siya, subukan siya kung hindi ka naniniwala sa akin. Lario rolled up his sleeves, walking towards Rika, I don't believe it, back in the day. Ayo. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinipa na siya ni Rika, sa mabilis na bilis, diretso siyang pinalipad palayo. Ano, she's really tough? Ngini siya ni Lario, kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Hoy, Kuya Fango, naranasan ko ang isang mahirap. Puntahan mo ako sa pedestrian street. Mabilis na nagbabala ang mga nakakaunawa sa sitwasyon, binibini, itong si Brother Fango ay isa sa mga tauhan ni Boy Eto. Napakagaling niya. Pinakamabuting tumakas ka ngayon. Si Rika ay hindi walang takot, ngunit kung siya ay tumakas, si Christine ang magpapusa ng bigat.
Sa puntong ito, nahulog ang kanyang tingin kay Lito. Si Lito ay nakasandal sa isang puno, pinapanood ang eksena ng may katuwaan. Nagsalubong ang kilay ni Rika sa disgust, hindi talaga siya magaling. Habang sinusubukan ng iba na mag-alok ng tulong, nag-e-enjoy lang siya sa palabas. Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang isang nakabibinging motorsiklo, at lumitaw ang isang lalaking ahit ang ulo, nakasuot ng itim na katad, at may mabagsik na mukha. Ito ang kapatid na Fango na binanggit ni Lario, isang lalaki na bumalik mula sa ibang bansa at dating miyembro ng Marine Corps. Dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan, lubos siyang pinahahalagahan ni Boy Eto at nanatili siyang malapit sa kamay. Nang lumitaw ang lalaking ito, napakunot ang noo ni Lito. Masasabi niya sa isang sulyap na hindi kalaban ni Rika si Brother Fango. Kahit na walang likas na martial soul, ang kung fu ni Brother Fango ay sobrang solid, at ang kanyang close combat skills ay higit na nakahihigit kaysa kay Rika. Babae. Napatingin si Brother Fango kay Rika at umiling. Hindi siya nag-aksaya ng anumang salita, diretsyong bumababa at naglakad patungo kay Rika. Tila naramdaman ni Rika ang paparating na panganib, at patuloy na umaatres. Tumigas ang mukha ni Kuya Fango habang sunod-sunod na suntok. Halos hindi nakaiwas si Rika, ngunit nataman siya ng huling suntok at bumagsak ng husto sa lupa. Dahan-dahan, Kuya Fango. Sa sandaling ito, lumapit si Lario, ngumisi kay Rika. Hindi naman masamang tingnan ang babaeng ito. Hindi ba nagre-recruit ang PNE Club mo? Bakit hindi mo hayaang subukan niya? Napangiti si Lario, mukhang napaka-inosente niya, sisiw pa yata siya, siguradong makakapagbenta siya sa magandang presyo. Naisip ni Brother Fango na may katuturan ito at tumango. Naglabas ng mga salita gamit ang isang icy note, sinabi ni Rika, huwag kang manggahas. Tumugon si Brother Fango, walang ekspresyon, sa tingin mo ba ay mayroon kang puwang upang lumaban? Nanlamig ang mukha ni Rika, medyo desperado. Wala siyang puwang upang lumaban, ngunit mayroon ako. Noon lang, si Lito, na matagal nang nanunood ng drama, ay lumapit kay Brother Fango na may malamig na tingin. Sumimangot si Brother Fango, hindi pinapansin si Lito. Sino ka sa tingin mo? Kung ayaw mong mamatay, buzz off. Ngumiti si Lito ngunit walang sinabi. Sa halip, lumingon siya kay Rika, humihingi ng tulong sa akin, at tutulungan kita. Sumimangot si Rika, nakipagpalitan ng hindi nasisiyahang tingin kay Lito. Si Lito ay nanatiling hindi nababagabag, naka-cross arms at matiyagang naghihintay sa kanyang tugon. Mabilis na nag-isip si Rika, na nagpasya na hanggang ni Fango ay walang alinlangan na walang prinsipyo. Gayunpaman, ang kakaibang tao na ito, si Lito, ay tila mas kapanipaniwala kumpara sa kanila. Huminga ng malalim, sinabi ni Rika, nakikiusap ako sa iyo. Hey! Magandang babae. Si Lito ay ngumiti ng kasiya siya, tinanggo ang kanyang ulo. Hoy! Tapos na ba kayong mag-chat? Invisible ba ako dito? Nanlamig ang kutis ni Fango, ang boses nito ay nag-aapoy sa galit. Sa sumunod na segundo, si Lito, na orihinal na nakatayong walang ginagawa, ay nawala sa kanyang kinatatayuan at hindi inaasahang lumutang sa harap ni Fango. Bang! Bago pa makapag-react ang mga tao, tumalon na si Fango ng ilang metro ang layo. Ikaw! Anak ka! Pasuray-suray na tumayo si Fango, sa mukha ng isang subo ng dugo. Pumalakpak ang kanyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan, sinabi ni Lito, iluwa mo ito kung mayroon kang sasabihin. Busy ako. Naubos ang kulay sa mukha ni Fango. Hindi niya inaasahan na ang mahinhin na batang ito ay magiging napakalakas. Kilala mo ba kung sino ang amo ko? Ang lakas ng loob mong kalabanan ako. Isang nakakapangilabot na pagngisi ang pinakawala ni Kuya Fango. Ipinagkibit balikat ni Lito ang pag-aalala at sinabing, narinig ko mula sa isang tao ngayon, tila isang lalaki na nagngangalang Knife Third Master. Nang marinig ang mga salita ni Lito, hindi napigilan ni Brother Fango na tumawa ng malamig. Ito pala ay isang taong ganap na hindi pamilyar sa lugar na ito, na hindi pa nakarinig ng kilalang Knife Third Master. Hindi ba madaling i-bully? Hey, bro, sa tingin mo medyo matapang ka ha? Maglakas loob na sundan ako sa isang tiyak na lugar. Kung hindi, hindi magiging madali ang dalawang babaeng ito sa hinaharap. Binigyan ni Brother Fango si Lito ng mapanuksong tingin. Nagsimula pa ngang makaramdam ng kaba ang mga nanunood. Kung ang binatang ito ay maglakas loob na humakbang sa teritoryo ng Knife Third Master, tiyak na mapupunit siya. Sina Christine at Rika, sa kabilang banda, ay lalong namutla. Sa kanilang pananaw, tiyak na hindi pupunta si Lito para sa kanyang kaligtasan. Sure, idol lang ako. Ngunit kung sasama ako sa iyo, dapat kang sumumpa sa iyong buhay na hindi mo na sila guguluhin pa.
Casual na nakatayo si Lito habang ang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng nakaka-relax na ekspresyon. Ngumisi si Brother Fango, sige, pangako. Nang makita ito, may umiling at bumantong hininga, ang tagalabas na ito ay talagang ignorante, ang pagpunta sa teritoryo ng Knife Third Master ay parang paglalakad sa kamatayan. Bumulong si Christine kay Rika, dapat nating samantalahin ang pagkakataong makaalis kaagad. Gayunpaman, nanatili ang tingin ni Rika kay Lito. Nagulat siya na pumayag talaga siya, ang komplikado ng mukha niya. Lumingon si Lito kay Rika, kung nagtitiwala ka sa akin, hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. Dahil doon, tumalikod siya at umalis kasama si Kuya Fango at ang iba pa. Sinabi ni Christine kay Rika, tara na. Pinanood ni Rika si Lito na naglalakad palayo, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay umiling, mauna ka na. Rika, hindi mo naman talaga hihintayin yung lalaking yun, di ba? Hindi na siya babalik. Napatapak ni Christine ang kanyang paa sa pagkadismaya, hindi mo alam kung gaano kaitikot si Boy Eto. Minsan ko na siyang nakita, ni hindi man lang ako naglakas loob na tingnan siya ng diretso. Hindi naman exaggeration na sabihin na para siyang halimaw. Nang marinig ang mga salitang ito, lumala ang kutis ni Rika, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, kailangan kong manatili pa. Dumating sina Lito, Brother Fango at iba pa sa isang malaking clubhouse na tinatawag na Peony Club. Ito ang pinakasikat na lugar sa Hong City para sa pagsasaya ng pera, kung saan maraming big shot ang napupunta para magsaya. Ang may-ari ng clubhouse na ito ay si Boy Eto daw. Sa Hong City, ang kanyang pangalan ay katulad ng kay Wei Tian, ngunit sa mga nakalipas na taon, dahil natagpuan niya ang kanyang sarili na makapangyarihang mga taga-suporta, ang kanyang momentum ay mas lumakas kaysa kay Wei Tian. Siyempre, hindi alam ni Lito ang lahat ng ito, at hindi niya kailangang alalahanin. Pagdating sa clubhouse, dinala si Lito sa isang malaking pribadong silid. Ang mga dingding ng silid ay insulated ng mga espesyal na materyales sa soundproofing. Nang maisara ang pinto, walang makakarinig ng kahit ano, kahit na may gagawa ng pagpatay o panununog sa loob. Pagkapasok sa silid, naupo si Lito sa sofa, ipinatong ang kanyang mga braso sa likod ng sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at sinabing, sabihin kay Boy Eto na lumabas at salubungin ako. Ayokong sayangin ang oras ko. Kabanata 713. Ang ugali ni Lito ay masasabing labis na mayabang. Ngunit si Brother Fango ay tumugon lamang ng malamig na tawa. You're acting high and mighty now, little bastos. Pero pagdating ni Boy Eto, maluha-luha ka na. Bagamat iyon ang naisip niya, hindi niya ito binibigkas. Sa halip, agad siyang nagpadala ng isang tao upang imbitahan si Boy Eto. Sa sandaling iyon, sa pinakamarangyang suite sa itaas na palapag ng club, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng itim na tangsot na may goatee na nakapikit. Siya ay bumubulong ng isang inkentasyon at isang mahinang asul na glow ang nagsimulang lumitaw mula sa kanyang ulo. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, na puno ng saya ang kanyang tingin. Haha, ang kakayahan na ibinigay sa akin ni Young Master ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos ng isang taon na pagsasanay, sa wakas ay umunlad ako. Pagkatapos, bigla niyang iniunat ang kanyang kanang kamay, ang kanyang gitna at hintuturo ay umaabot, isang bahid ng asul na ningning na parang talam ng kutsilyo. Bang! Agad na bumukas ang isang florera na kasing tangkad ng tao. Binabati kita sa iyong tagumpay, Boy Eto. Nang makita ito, ang katulong sa gilid ay agad na ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Isang mapagmataas na kinang ang sumilay sa mukha ni Boy Eto. Mula ngayon, si Young Wilson ng pamilya Yang ay kailangang maglakad sa mga balat ng itlog bago ako. Sumangayon ang assistant, ngayong isa ka ng Wu Dao Yuan Shi at taglay mo na rin ang mga lihim na kakayahan ng pamilyang Tang, tumayo ka ng ulo at balikat sa itaas ng karamihan ng tao sa lungsod ng Hong. Maliban kung may gustong mamatay, sino ang maglalakas loob na hamanin ka? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, isang bodyguard ang pumasok upang magulat, Boy Eto, sinabi ni Brother Fango na may mahalagang pag-usapan siya sa iyo. Nagsindi ng sigarilyo si Boy Eto at sumimangot, bakit niya ako hinahanap sa ganitong oras? Papasukin mo siya. Tumango ang bodyguard at lumabas. Hindi nagtagal ay pumasok si Brother Fango. Third Master, nahirapan tayo ngayon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Brother Fango ang nangyari. Kumunat ang noo ni Boy Eto, it's a minor issue. Make sure your men behave. Ilang beses nang nagpaalala ang Young Master, na huwag makisama sa mga street hooligan na iyon. Hinawakan ni Kuya Fango ang kanyang mga kamay, I originally planned to just handle it casually. Kung inamin nila ang kanilang pagkakamali, hindi ko na sila pahihirapan.
Pero masyadong mayabang ang batang iyon. Hindi ka lang niya binabaliwala, pati na rin ang tahasang iniinsulto ka. Napabuga ng usok si Boy Eto, tumawa, bata pa at kayang talunin ka, talagang may karapatan siyang maging mayabang. Gayunpaman, napakabata pa niya at hindi niya naiintindihan ang kasabihang there's always someone better, sky beyond sky. With that, he put up his cigarette, stood up, and walked with his hands behind his back. Halika, tingnan natin. Kung matalino ang batang iyon, baka ay recruit natin siya at hayaan siyang magtrabaho para sa akin. Hindi nagtagal, dumating si Boy Eto sa pribadong silid kung saan naroon si Lito. Itinulak ng bodyguard ang pinto, at pumasok si Boy Eto na para bang mamasyal. Hindi mo na kailangang pumasok. Itinigil ni Boy Eto ang kanyang mga hakbang at kinausap si Brother Fango sa likuran niya. Tumango si Brother Fango, oo. Maging sina Brother Felizardo o Lario ay hindi kwalipikadong pumasok, ngunit pareho silang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwang sinabi ni Felizardo, talagang pambihira ang aura ni Boy Eto. Mikikisa kayang mat na iyon. Talaga, ang sabi nila ay isa ng martial arts master si Third Master. Mas madali ang pagpatay sa batang iyon kaysa sa pagpiga ng langgam. Mayayabang na hinaplos ni Lario ang kanyang baba. Isang martial artist. Third Master, hindi ka panipaniwala. No wonder nakita mo ang malaking puno ng pamilya Tang. Nagtatakang bulalas ni Felizardo. Bigla, tila may naalala siya, Bamulong, narinig mo na ba ang chismis tungkol sa gwapong young master ng pamilyang Tang? Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Fango, mahigpit niyang sinaway, tumahimik ka, gusto mo bang mamatay? Kung marinig ka ni Third Master, papatayin ka niya kaagad. Nagulat sa komentong ito, umatras si Felizardo, tumawa ng awkward at sinabing, nagbibiro lang ako, hehe, hindi ko nasasabihin. Sa sandaling ito, sa pribadong silid, hawak ni Lito ang isang tabako sa kanyang kamay. Hindi siya naninigarilyo, pinaglaruan lang niya ito, paminsan-minsan ay sinisinghot sa ilalim ng kanyang ilong. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa sinabi ni Dexo, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagplano na siya ng malaking surpresa para kay Dex. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng pribadong silid, at pumasok si Boy Eto. Sinabayan ng mapurol na kalabog, ang mabigat na pinto ay nagsara. Habang nasa likod ang dalawang kamay, dahan-daang lumakad si Boy Eto. Ang bahagyang kulubot sa kanyang mukha ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamataas na pagmamayari ng mga matatanda, habang nakatingin siya kay Lito. Gayunpaman, nang mapansin niyang nanatiling tahimik si Lito, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Boy, I don't want to waste time with you. I see potential in you. Lumuhad ka at tawagin mo akong Third Master, then you will have the chance to work by my side. Nagsalita si Boy Eto mula sa isang lugar ng superiority. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lito habang binabasag niya ang tabako sa kanyang kamay at casual na pamitik ito patungo sa mga paa ni Boy Eto. Sa isang walang pag-aalinlangan na tono, sinabi niya, Boy Eto daw, hindi ba? Kung gusto mo akong kunin sa ilalim ng iyong pakpak, dapat kang magkaroon ng mga kasanayan upang gawin ito. Medyo naiinis si Boy Eto sa ugali ni Lito, ngunit kung isa sa alang-alang ang edad at kahangahangang kakayahan ng binata na ito, naisip niya na maaari siyang maging maaasahang aide-de-camp. Kasalukuyan siyang nakikipagkompetensya kay Wilson yang para sa teritoryo at nangangailangan ng lakas tao. Kung ma-recruit niya ang binatang ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Sa pag-iisip nito, mabigat na pinigilan ni Boy Eto ang kanyang galit at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Whoosh! Isang stream ng asul na enerhiya ang bumaril. Basag! Ang puno ng bonsai na kasing kapal ng braso ng isang matandang lalaki ay naputol ng tuwid. Nagpakita si Boy Eto ng nasisiyahang ekspresyon, tumingin kay Lito, at ngumiti ng walang salita. Pumalakpak! 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 Pinalakpakan ni Lito ang kanyang mga kamay, ina-externalize ang iyong panloob na enerhiya, pinalamutian ito sa isang talam, hindi masama. Tumingin si Boy Eto kay Lito mula sa kanyang mataas na posisyon at mayabang na sinabi, anak, para sabihin sa iyo ang totoo, kung hindi dahil sa kaunting kakayahan mo, bangkay ka na. Lumuhad ka na. Itinaas ni Lito ang kanyang hintuturo, winawagayway ito, hindi ko pa natapos ang aking mga salita, itong set ng iyong mga kasanayan, ito ay dapat mula sa pamilya Tang, tama ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Boy Eto, Master daw, ikaw. Paano mo nalaman? Tumawa si Lito, wala kang pribilehiyong malaman. Lumuhad ka at itumba ang iyong ulo ng 3 beses, at bibigyan kita ng pagkakataong maging aso ko.
Anak, hindi ka nagpapahalaga sa mga pabor. Ang mga salita ni Lito ay lubos na nagpagalit kay Boy Eto. Madilim niyang sinabi, kung ganoon, ang pagpapabiye sa iyo ay isang panganib. Wala akong pagpipilian kundi ang kunin ang iyong buhay. Tamad na sumandal si Lito sa sopa, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap, gumawa na si Boy Eto ng kanyang hakbang. Isang stream ng asul na enerhiya na nakabalot sa isang malakas na twister na mabilis na bumaril patungo kay Lito. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lito kahit isang pulgada. Umiling si Boy Eto at Ninitian, ang bagal ng mga reaksyon. Gayunpaman, ang sumunod ay nagpalaglag sa kanyang panga sa gulat. Isang gintong halo ang biglang lumitaw sa paligid ni Lito, tulad ng isang banal na himala. Ang kanyang asul na talim ng enerhiya ay agad na naglaho nang makipag-ugnayan ito sa halo. Ito. Tumutulo ang pawis sa noo ni Boy Eto. Sa sobrang gulat, sunod-sunod siyang nagpaputok ng ilang magagaan na blades. Gayunpaman, ang bawat talim ng liwanag ay nakatagpo ng parehong kapalaran tulad ng una, na naglalaho sa layer ng gininto ang glow. Sino ka sa lupa? Tuluyan nang nawala ang pagmamataas ni Boy Eto, ang kanyang mukha ay pumuti. Siya ay isang martial arts master, at sa suporta ng mga pamamaraan ng pamilya Tang, ang kanyang nakaraang pag-atake ay nalampasan ang antas ng naturang mga master. Hindi kalabisan na sabihin na sa buong city, ang mga taong makakatalo sa kanya ay mabibilang sa 2 kamay. Gayunpaman, ang malakas na pagsalakay na ito ay napakahina sa harap ng binatang ito. Anong klaseng halimaw ba ang galing ng lalaking ito? Ngumiti lang si Lito gaya ng dati, itinuro ang lupa sa harapan niya, nabalitaan ko na medyo badass ka. Iyon lang ang dahilan kung bakit buhay ka pa. Lumuhad ka at sumuko sa akin at makakalabas ka sa pintong ito ng buhay. Labis itong pinagsisihan ni Boy Eto. Hindi siya dapat dumaan sa pintong ito. Gayunpaman, sa paglipas ng maraming taon sa underworld, walang paraan na madali siyang sumuko. Anak, wala kang lakas ng loob na patayin ako. Ngumisi si Boy Eto. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, hulaan ko, dahil ba ito sa Tang family? Ang master na si Wenwen Tang na iyon. Nang marinig ito, nagsimulang tumunog ang mga tainga ni Boy Eto. Anong klase kang tao? Anong alam mo? Sino nagpadala sa'yo? Ang mukha ni Boy Eto ay puno ng mabangis na ekspresyon. Umiling si Lito, walang nagpadala sa akin, sasabihin mo lang sa akin kung tama ako o hindi. Sa katunayan, sa sandaling kumilos si Boy Eto, nalaman ni Lito na ang pamamaraan ay nasa parehong landas tulad ng kay Wenwen Tang, malamang na nagmula sa parehong pinagmulan. Dahil sa pagtanggi ni Boy Eto na lumuhod, tiyak na may tao sa likod niya, at madaling hulaan na iyon ay ang pamilyang Tang. Ninatngat ni Boy Eto ang kanyang mga ngipin at Ninitian, tama, si Grandmaster Wenwen Tang iyon. Sa malawak na Lox Nation, mayroon lamang 5 Grandmaster sa kabuuan. Kakayanin mo bang pukawin ang isa? Napaawang ang bibig ni Lito sa sulok, ngunit hindi siya umimik. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Wala siyang numero ni Wenwen, tanging kay Nayen Tang, kaya tinawagan niya ito. Master Argel. Nang matanggap ni Nayen ang tawag ni Lito, labis siyang nagulat at may bakas ng pananabik ang makikita sa kanyang boses. Hindi nag-aksaya ng oras si Lito. Dumiretso siya sa pagtatanong, miyembro ba si Boy Eto daw ng pamilya Tang? Nang marinig ang hindi maipaliwanag na tanong na ito, huminto si Nayen, at hindi nagtagal ay napagtanto na si Lito ay dumating sa Hong City. Posible kayang si Boy Eto daw ay nagdulot ng galit kay Lito. Agad na bumuhos ang isang patong ng malamig na pawis sa noo ni Nayen, habang maingat itong nagtanong, oo, siya nga, siya ba? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, direktang sinabi ni Lito, pagkatapos ay kausapin mo siya. Dahil doon, ibinato niya ang telepono kay Boy Eto. Anak, anong trick ang sinusubukan mong laruin ngayon? Hawak ni Boy Eto ang telepono sa kanyang kamay, madilim ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, isang galit na dagendong ang biglang dumating sa telepono, Valdemar, you shut up. Valdemar Leo, ang tunay na pangalan ng Boy Eto. Sa buong lungsod ng Hong, iilan lamang ang nang-ahas na tawagin siya sa kanyang pangalan. Nagulat si Boy Eto. Tiningnan niya ang numero sa screen. Tunay na pribadong numero iyon ni Nayen. Mr. Tang, ikaw ba talaga yan? Laking gulat ni Boy Eto na halos hindi siya makapagsalita. Buong lakas na umungal si Nayen, manahimik ka, wala akong pakialam sa ginawa mo. Humingi ng tawad kay Mr. Argel sa harap mo ngayon. Kung hindi kanya patatawarin, ako mismo ang lalapit at iuntog ang ulo mo. Karaniwang nagpapanggap si Nayen bilang isang lalaki sa publiko, kaya kapag nakikipag-usap kay Boy Eto, ang kanyang boses ay sadyang pinananatiling mahina.
Ngunit halos tumawa pa rin ng malakas si Lito. Si Nayen, isang karaniwang seryosong babae, ay maaaring magmura sa galit. Hindi lang si Lito, kahit si Boy Eto ay hindi pa nakitang nagwala ng ganito si Miss Tang. Tapos na. Siya ay tila nag-udyok ng ilang makabuluhang pag-iral. Flop. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhad si Boy Eto at mariing yumuko kay Lito. Kuya, nagkamali ako. Ako, si Valdemar Leo o Boy Eto daw, ay hindi nakilala ang Mount Tai. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Patawarin mo ako. Halos maluha-luha si Boy Eto. Bakit siya naging malas? Napakalaki ng lungsod ng Hong, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang galitin ang gayong halimaw. Tumawa si Lito, may balak ka pa bang isama ako? Sinampal ni Boy Eto ang sariling mukha, itong bulok na bibig ko, dapat kong basagin. Tama na. Kalmadong namagitan si Lito, sumulyap sa pinto, pasukin ang tatlong asong iyon mula sa labas. Ano ang dapat gawin sa mga asong kumakagat ng mga tao ng random? Tumayo si Boy Eto, ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik habang nakayuko, magtiwala ka, alam ko ang gagawin. Hindi na kailangang sabihin, ang mga aso na walang pinipiling kumagat ay dapat, syempre, ay ibababa. Kabanata 714. Sina Felizardo, Lario, at Fango ay naghihintay sa labas ng pinto, ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa tuwa. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Nagliwanag ang kanilang mga mata. Tila ang binata ay hinarap ni Boy Eto. Kayong tatlo, pasok na kayo. Walang emosyong sabi ni Boy Eto. Walang pagdadalawang isip, masayang pumasok silang tatlo. Gayunpaman, natigilan sila sa eksena sa loob ng silid. Nakaupo si Lito sa sofa na parang amo ang kilos. Not to mention na bugbugin siya, wala man lang gasgas sa kanya. Ang mas nakakagulat ay si Boy Eto ay lumapit kay Lito, nagbuhos ng isang baso ng red wine, at inalok ito kay Lito ng may paggalang. Mr. Argel, pakiusap. Tumango si Lito, kinuha ang alak, at sinabing, magsimula na tayo. Boy Eto, ano ito? Si Fango ay ganap na naguguluhan, hindi naiintindihan ang nangyayari. Tumawa si Boy Eto, naglakad patungo kay Fango, at sinabi habang naglalakad, Fango, 2 taon mo na akong kasama. Boy Eto, anong ibig mong sabihin? Masama ang premonition ni Kuya Fango, medyo nanginginig ang boses. Malamig na ngumiti si Boy Eto, anong ibig mong sabihin? Ikaw walang isip, malalaman mo na ang ibig kong sabihin. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumalakay si Boy Eto, isang asul na talim ng chi ang bumaril. Ah! Isang nakakapangilabot na sigaw ang pinakawalan ni Brother Fango, ang kanyang braso ay naputol ng malinis sa ugat. Flop! Hindi pinapansin ang sakit, diretsyong lumuhad si Brother Fango, pakiusap, iligtas mo ako, Boy Eto. Lagi akong tapat at masipag, kahit wala akong gaanong naiambag, marami akong pinaghirapan. Magpakita ka ng awa. Kung hindi dahil sa iyong katapatan, ito ay ang iyong ulo ay rolling down ngayon. Nagalit si Boy Eto. Kung hindi dahil sa lalaking ito, paano siya nauwi sa isang malaking putok? Gusto niya talagang ihampas ang istorbo na ito sa kanyang mga paa hanggang mamatay. Nagalit si Boy Eto, humihingi ng tawad kay Mr. Argel. Kung hindi kanya pinatawad, kukuha ako ng isa pang braso. Mr. Argel. Saglit na natigilan si Brother Fango, lumipat ang kanyang tingin kay Lito na nakaupo sa sofa. Bigla siyang may napagtanto, namuo ang isang patong ng malamig na pawis sa kanyang likod, at mabilis siyang yumuko, Mr. Argel, nagkamali ako. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa maliliit na karaingan, pakiusap pakawalan mo ako. Habang nagsusumamo, napuno ng pagtataka ang kanyang puso. Ano nga ba ang pagkakakilanlan ng binatang ito na labis na nag-iingat si Boy Eto sa kanya? Dapat niyang maunawaan, si Boy Eto ay halos tinutukoy bilang ang underground na emperador ng Hong City, na may hawak na kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa marami, isang taong pinanghahawakan ang kanyang mga salita bilang huling salita. Nang makitang si Brother Fango ay taos-puso, sa kabila ng kanyang duguan at sirang estado, si Lito ay winuwagayway ang kanyang kamay nang hindi maalis-alis, hayaan ko muna ang iyong bagay na dumausda sa ngayon. Nakahinga ng maluwag si Brother Fango, sa wakas ay nakapagpahinga na rin. Sa puntong ito, si Brother Felizardo at si Lario sa kanyang tabi ay labis na natakot kaya bumagsak sila sa lupa. Lumipat sa kanila ang matalim na tingin ni Boy Eto. Nanginig si Lario, at isang amoy ng ihi ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga binti. Lubhang pinagsisihan nila ang kanilang mga ginawa, hindi nila pinangarap na ang tila walang halagang binata na ito ay magiging isang malaking shot sa disguise. Boy Eto, mangyaring iligtas mo ang aming buhay. Mula ngayon, handa na kaming maging alipin mo.
Lumuhad si Lario sa lupa, patuloy na yumuko. Malamig na bumantong hininga si Boy Eto at kaway ng kanyang kamay, gamulong ang ulo ni Lario. Ang mga street thug na ito ay hindi man lang nagkakahalaga ng isang ipi sa kanyang mga mata. Sumunod, si kapatid na Felizardo ay nawala sa isang solong galaw. Yumuko si Boy Eto kay Lito, Mr. Argel, nasisiyahan ka ba sa paraan ng paghawak ko dito? Tumango si Lito, inilagay ang baso ng alak sa mesa ng tsaa, nagawa mo na ito. Pagkasabi nito ay tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Pagdating sa tabi ni Boy Eto, nag-alinlangan siya sandali at mahinang nagsalita, hindi na ito mauulit. Oo, makatitiyak ka. Nanlambot muli ang mga tuhod ni Boy Eto. Pagkaalis ni Lito, lumakad si Boy Eto sa sofa at umupo ng maluwag, pinunasan ang pawisan niyang noo, sa wakas tapos na. Boy Eto. Si Brother Fango, na nakahawak sa kanyang dagwang balikat, ay hindi makapaniwalang nagtanong, sino siya? Hindi ko pa siya narinig noon. Sumulyap si Boy Eto sa kanya, hindi lang ikaw, hindi ko pa siya narinig. Pero ikaw. Nag-alinlangan si Kuya Fango. Nang may sasabihin pa sana si Boy Eto, narinig ang mga yabag mula sa labas ng pinto, at pagkatapos, isang tao ang lumitaw sa pintuan. Nang makita ang lalaki, mabilis na tumayo si Boy Eto at pinuntahan siya, Young Master, bakit ka nandito? Ang tao ay si Nayen Tang. Sa sandaling ito, siya ay nakadamit bilang isang binata, na nagpapakita ng marangal na aura, tulad ng isang makisig na maputing kabataan. Nagmamadaling dumating si Nayen, bahagyang humihingal. Nang hindi na hinintay na tumahimik ang kanyang hininga, tinanong niya, nasaan siya? Alam ni Boy Eto na ngayon lang nagtatanong si Nayen tungkol sa binata. Gayunpaman, siya ay lubos na nagulat na ang Young Master Tang ay dadaan sa problema upang pumunta dito para sa taong iyon. Kakaalis lang ni Mr. Argel, matapat na sagot ni Boy Eto. Kumunat ang noo ni Nayen at nagtanong, hindi siya galit, di ba? Nagmamadaling sumagot si Boy Eto, hindi, Young Master, makatitiyak ka, inayos ko ang lahat. Bahagyang tumango si Nayen, malamig na sinabi, ito ang unang pagkakataon, hindi kita sisisihin. Gayunpaman, dapat mong ipakita sa kanya ang higit na paggalang kaysa sa gagawin mo sa akin sa susunod na makita mo siya. Nagulat si Boy Eto sa pahayag na ito at hindi naiwasang magtanong, Young Master, patawarin mo ako sa paglampas ng mga hangganan, ngunit sino nga ba ang batang iyon? Para sa akin ay para siyang karaniwang kabataan. Sino siya? Sinabi ni Nayen na may malamig na ngiti, kung siya ay tunay na galit, ang iyong club ay nawala sa isang kisap mata. Si Boy Eto ay mukhang kalahating naniniwala, kalahating nagdududa habang nagtatanong, tao pa rin ba siya? Bumantong hininga si Nayen, hindi tao, napakabata, ngunit mas kakilakilabot kaysa sa aking lolo, sa tingin mo ba ay tao pa rin siya? Ang ibig mong sabihin ay mas makapangyarihan siya kaysa kay Master Tang. Agad na lumiit ang mga mag-aaral ni Boy Eto, at muling bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Ngayon naiintindihan mo na. Maswerte ka na buhay ka pa, malamig na sumulyap sa kanya si Nayen bago naglakad palayo. Hanggang sa tuluyang nawala ang figure ni Nayen ay nakabawi si Boy Eto mula sa kanyang pagkabigla. Napabulalas siya, mabuting master, mas makapangyarihan kaysa kay Master Tang, anong klaseng halimaw siya. Pagkatapos, biglang may gamulong sa isip niya. Bata, mapanghamon, at may apelyido na Argel, ang tatlong elementong ito ay naglalarawan lamang ng isang tao sa buong estado ng Locks. Iyan ang batang Grandmaster na yumanig sa Lock State at sa ibang bansa, Grandmaster Argel. Kung siya nga talaga, napakaswerte ko na buhay pa ako. Malamig na pawis ang umagos sa likod ni Boy Eto. Umalis si Lito sa PNE Clubhouse at bumalik sa Commercial Street. Gabi na noon, at naisip niyang malamang na hindi siya hihintayin ni Rika. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang suriin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya, napansin niya ang isang payat na figure na nakabaluktot sa ilalim ng malaking puno. Marahil sa sobrang paghihintay, si Rika ay nakatulog. Medyo malamig ang gabi, at nakapulupot siya sa isang masikip na bola. Lumapit si Lito, tinanggal ang kanyang coat, at tatakpan na sana siya nang biglang nagising si Rika, naghatid ng isang hampas ng palad. Tumawa lang si Lito, madaling hinaranggan ang suntok niya. Not bad? Quick reaction, at ang bilis mo rin. Nang makitang siya iyon, nagulat si Rika na nagtanong, hindi ka papatay. Walang magawa si Lito, nais mo bang patay na ako? Tutal, nailigtas kita at ang iyong kaklase. Ibinaba ni Rika ang kanyang kamay at umiling. Hindi, narinig ko lang sa mga tao na si Boy Eto ay napakalakas at walang awa. Tumawa si Lito, makapangyarihan. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, anumang puwersa ay wala.
Ang mga salita ni Lito ay simple at direkta, kahit na medyo bastos, ngunit pinakilos nila si Rika. Bagaman siya ay isang babae at ang kanyang hitsura ay medyo mahina, siya ay talagang puno ng pagnanasa sa loob, lalo na kapag kailangan niyang labanan ang mga masasamang tao na nakabuntot. Kahit na siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, siya ay palaging naniniwala na sa kanyang sariling mga kamay at lakas, siya ay maaaring gumawa ng kanyang sariling mundo. Tumingin si Lito kay Rika na may malalim na mga mata. Rika, napakatalino mo. Kung gusto mo, maaari ka ring magkaroon ng kapangyarihan na kinatatakutan ng lahat. Tumingin si Rika kay Lito, nag-alinlangan sandali, ngunit umiling. Wala siyang tiwala kay Lito, tutal, ilang oras pa lang silang magkakilala. Hindi siya pinilit ni Lito, bagkus ay ngumiti lang, I will always wait for you. With that, he shared his phone number. No matter when or where, if you encounter any trouble you cannot solve, call me, tutulungan kita. Wala siyang masamang intensyon kay Rika, pinahahalagahan niya ang talento. Aalis na sana siya, may bigla siyang naalala at tumalikod, na ayos na ang gulo ng kaklase mo, hindi na niya kailangan pang mag-alala. With that, umalis siya ng may malaking hakbang. Habang pinapanood si Lito na sumakay sa kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis, ang mga mata ni Rika ay napuno ng kuryosidad at pagkalito. Ang ikinakuryos niya ay kung sino talaga siya. Paano siya makakaligtas sa ilalim ng kamay ni Boy Eto? Habang ang pagkalito ay kung bakit paulit-ulit niya itong tinutulungan, kahit na itinaya ang kanyang buhay. Pagkabalik ni Lito sa kanyang bilya, nagpadala siya ng text message kay Biblin, pagkatapos ay dumiretso sa kama. Kinaumagahan, tumawag si Bib sa telepono. Hello, Mr. Argel. Tumawa si Lito, no need to be so formal, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Bib came straight to the point, nabasa ko ang text message mo. Gusto mong mamuhunan ng malaki sa mga negosyo sa Hong City. Tumango si Lito, the more renowned, the better. Gusto kong sumikat sa pinakamaikling panahon. Natahimik si Bib, bigla niyang hindi maintindihan si Lito. Anong balak mo? Patawarin mo ako sa sinabi ko, pero parang hindi ka naman taong mahilig maging high profile. Hindi maiwasang magtanong si Bib. Hindi siya sinagot ni Lito, sinabi lang niya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, gawin mo ang sinasabi ko. Gayon din, huwag mong ibunyag sa publiko ang tunay kong impormasyon. Natarante si Bib at hindi niya maisip kung ano ang gusto niyang gawin. Ngunit sino ang maglalakas loob na questionin ang desisyon ng benefactor? Tumango si Bib, magtiwala ka, sa loob ng 3 araw, sisikat ka sa Hong City. Mukhang tuwang-tuwa si Lito, mukhang tama ang desisyon niyang piliin si Bib. Sa sandaling ito, tila nag-aalangan si Bib, na parang may sasabihin siya. Sinabi ni Lito, magsalita ka lang kung kailangan mo ng tulong. Umubo ng awkward si Bib, sa totoo lang, kailangan ko ng pabor. Medyo mahirap sabihin, pero may business cocktail party sa tanghali ngayon, gusto kong samahan mo ako. Napangiti si Lito, natatakot ako na hindi ito ganoon ka-simple, di ba? Hindi inaasahan ni Bib na napakatalino ni Lito. Sa totoo lang, ang cocktail party na dadaluhan niya ngayon ay may kasamang joint venture. Gayunpaman, ang kanyang potensyal na kapareha ay nagtataglay ng mga hindi tamang pag-iisip sa kanya. Gusto ni Bib na isara ang deal ngunit ayaw niyang pagsamantalahan, kaya naman naisip niya si Lito bilang kanyang tagapagtanggol. Pagkatapos ng lahat, siya ay mayaman, sanay, at higit sa lahat, siya ay isang kalasag na parang alas sa kanyang manggas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Bib na maging tapat. With a somewhat helpless smile, she said, yes, I would like you to be my shield. If you feel wrong, you can refuse. Lalaki lang, kakayanin ko siya, although it would be quite troublesome. Tawa ng tawa si Lito, isang karangalan ko na magsilbi bilang isang kalasag para sa mahuhusay at magandang Miss Biblin. Hindi sigurado si Bib kung gaano kasansero ang papuri ni Lito, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa kanya, salamat. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Lito ang oras. Malapit na mag-alas 11 kaya naghanda na siya para umalis. Siya ay kasalukuyang mayroon lamang isang kotse, ang sasakyan na regalo ni Wei Tian. Matapos maging sentro ng atensyon kahapon nang magmaneho siya palabas, si Lito ay hindi masyadong nasiyahan sa ganitong pakiramdam, kaya nagpa siya siyang sumakay ng taxi ngayon. Kabanata 715. Pumara si Lito ng taxi sa labas ng kapitbahayan. Ang driver ay isang lalaking nasa edad 30s na tila napakatapat. Sa upuan ng pasahero ay nakaupo ang isang batang babae na mga 5 taong gulang. Ito ang anak ko. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay at napaka-busy. Karaniwang ako mismo ang nag-aalaga sa kanya. Sir,
Sana ay huwag kayong mag-isip. Maingat na tinanong ng driver si Lito. Walang pakialam na tumugon si Lito, okay lang, dumiretso na tayo sa Golden Palm Hotel. Sige. Masayang tugon ng driver. Habang nasa daan, nakipag-chat ang driver kay Lito. Nalaman ni Lito na ang apelyido ng driver ay Ma at ang kanyang pamilya ay bagong lipat mula sa Kanayunan. Ginugol nila ang lahat ng kanilang ipon at nag-loan para mabili ang taxi na ito para maghanap buhay sa lungsod. Dapat medyo nakaka-pressure, di ba? Nakangiting sabi ni Lito. Tawa ng tawa ang driver, oo nga, pero para magkaroon ng mas magandang edukasyon at pamumuhay ang anak ko, sulit lahat. Habang nagsasalita, tumingin siya sa kanyang anak na babae sa upuan ng pasahero, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba. Ang batang babae, gayunpaman, ay tila hindi naiintindihan ang mga salita ng kanyang ama. Masyado siyang engrossed sa kanyang mobile game, paminsan-minsan ay tumangala at nakikipagpalitan ng ngiti sa kanyang ama. Nang makita ito, isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lito. Ang ganitong uri ng ordinaryo, simpleng pakiramdam at buhay na puno ng pabango ng pang-araw-araw na buhay ay kadalasang pinaka-nakakaantig. Dahil sa mabigat na trapiko sa oras ng rush hour pagkatapos ng trabaho, ang sasakyan ay huminto at umalis sa buong biyahe. Sa panahon ng snail-paced progress na ito, isang silver sports car ang biglang bumangga, na naging dahilan upang mabilis na umiwas ang lahat ng nakapaligid na sasakyan. Bang! Nataman ng husto ang likurang bahagi ng taxi. Nalungkot ang mukha ni Mr. Ma habang nagmamadaling lumabas para mag-inspection, at natuklasan lamang niya ang malaking bukol sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Galit niyang tinitigan ang sports car. Sa sandaling ito, lumabas ang isang binata mula sa sports car, nakasuot ng maliwanag na mamahaling blue suit. Tumingin ang binata kay Mr. Ma na may inis na ekspresyon, bulag ka ba? Bakit ka humaharang sa daraanan ko? Kumunat ang noo ni Mr. Ma, Sir, could you be a bit reasonable? I was driving according to the rules and it's you who crashed to me. Malamig na tumawa ang binata, ha? So you're expecting me to pay? Sumagot si Mr. Ma, syempre, ito ay ganap na responsibilidad mo. Ang pinsala sa kanyang bagong bili na sasakyan ay nagpasakit kay Mr. Ma na parang nagdurugo ang kanyang puso. Itinuro ng binata ang kanyang sports car, hindi hihigit sa ilang libo ang kabayaran sa sasakyan mo. Tingnan mo ang kotse ko, hindi ito maaayos kung walang 100,000. Bayaran mo. Naguguluhan si Mr. Ma, bakit ako magbabayad? Responsibilidad mo ito. Sa sandaling ito, dumating ang ilang mga pulis trapiko upang hawakan ang aksidente. Anong nangyayari? Malakas na sigaw ng traffic police. Magsasalita na sana si Master Ma, ngunit hinarap ng isang binata ang traffic officer, ako ang may-ari ng sports car, pwede ba tayong mag-usap? Nang mapansin ng opisyal ang plaka ng sports car na puno ng 8, alam ng opisyal na may kaharap siyang makapangyarihan. Kaya naman, tumango siya at tumabi sa binata. Sinabi ng binata sa pulisya ng trapiko, ang aking ama ay si Tyron Chen, isang mabuting kaibigan ng hepe ng inyong bureau. Ang pangalang Tyron Chen ay kasing kahulugan ng kapangyarihan sa lungsod ng Hong, na kumokontrol sa napakaraming kayamanan, na may 24% ng kita sa buwis ng lungsod na nagmumula sa mga negosyo ni Chen. Hindi banggitin ng mga ordinaryong negosyante, kahit ang mga autoridad ay iginagalang siya ng may malaking paggalang, hindi nangangahas na masaktan siya ng basta-basta. At ang binatang ito ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Tyron, si Frank Chen, isang sikat na mayamang pangalawang henerasyon sa Hong City. Nang marinig ito ng traffic police, agad silang nagpakita ng paggalang, so, si Young Master Chen, pasensya na. Mayabang na sinabi ni Frank, marunong ka kung paano haharapin ang sitwasyong ito, hindi ba? Ang traffic police ay tumango na parang naghahampas ng bawang, na may buong mukha ng nakakabigay puri ng ngiti, understood, don't worry. Bumalik ang dalawa sa pinangyarihan ng aksidente, at malakas na inihayag ng pulisya ng trapiko, ang insidenteng ito ay walang kinalaman kay Young Master Chen, kasalanan ng driver ng taxi ang lahat. Forget it, no need for compensations, mukhang mahirap ka at malamang hindi mo kaya. Naiinis na sinulyapan ni Frank si Master Maria. Nalungkot si Master Ma, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa paghusga sa kamakailang mga pag-unlad, ang binata na ito ay malinaw na may suporta, kahit na ang pulisya ng trapiko ay kailangang sumuko sa kanya, walang paraan na magagawa niyang saktan ang gayong tao. Higit sa kalahating buwang trabaho ay walang kabuluhan. Bamantong hininga siya, wala nang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kasawian. Bumaba din ng sasakyan ang anak ni Master Maria. Nang makita ang nangyari, galit niyang itinulak si Frank, at sinabing, bad man. Bullying dad.
Agad na nagdilim ang mukha ni Frank habang sinisipa niya ang babae, umalis ka sa akin, hamak na buhay. Huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo. Ang maliit na batang babae ay natamba ng husto sa lupa, ang kanyang kamay ay nagkamot, at siya ay nagsimulang umiyak. Nang makita ito, nadama ni Master Ma ang labis na pagkadurog ng puso at mabilis na binuhat ang kanyang anak na babae. Hindi na nakatiis ang mga nanunood na nakakita sa eksenang ito, at nagsimulang tumuro kay Frank. Kahit na handang manakit ng bata, howless. Eksakto, ang pagkakaroon ng pera ay ginagawa kang walang talo. Namula ang mukha ni Frank sa galit, at umungal siya sa mga tao, sino ang maglakas loob na magchismis, maniwala ka man o hindi, magagawa kung hindi matiis ang buhay sa Hong City para sa iyo. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, agad na tumahimik ang karamihan. Kung tutuusin, kahit ang mga pulis trapiko ay natatakot sa mayamang pangalawang henerasyon na ito, lalo pa itong mga ordinaryong tao na nang-ahas na hindi masaktan siya. Sa sandaling iyon, bumaba si Lito sa taxi, ang isang kamay ay nasa kanyang bulsa, at dir-diretsong naglakad patungo kay Frank. Malamig na sumulyap sa kanya si Frank, ano ang gusto mo? Isang hamak na manlalakbay sa taxi, sinusubukang makialam sa mga gawain. Humihingi ka ng tawad at magbayad ng kabayaran. Hindi kita pahihirapan. Nagsalita si Lito ng walang pakialam, dahil nagmamadali, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Anong sabi mo? Lasing ka ba? Nagulat si Frank kay Lito, tinuro ang sarili, kilala mo ba kung sino ako? Wala pang nang-ahas na magsalita sa akin ng ganito. Sabihin ko sa iyo, ang apelyido ko ay Chen, si Tyrant Chen ang aking ama. Sa sandaling binanggit ang pangalang Tyrant Chen, nabigla ang lahat, hindi inaasahan na ang taong ito ay may ganoong kabigat na koneksyon. Dahil doon, walang nang-ahas na humarap sa depensa. Umiling si Lito, mukhang hindi mo naiintindihan ang wika ng tao, kaya huwag mo akong sisihin. Diretso siyang naglakad papunta kay Frank at sinampal ito. Direktang napaatras si Frank ng sampal, napaupo sa lupa na tulala saglit. Tinakpan niya ang nag-aapoy niyang mukha, tinitigan si Lito, patay ka. How dare you hit me? Papatayin ko ang buong pamilya mo. Si Lito, nang walang salita, ay muling sinampal siya. Si Frank ay lubos na natakot, naisip niyang ang batang ito ay may ilang mga problema sa pag-iisip, at mabilis na sinenyasan ang opisyal ng pulisya ng trapiko. Pinahinto ng traffic officer si Lito, malamig na sinabi, bata, paano ka makakatama ng isang tao sa publiko? Napangiti si Lito, noong sinisipa pa lang niya ang batang babae, bakit hindi mo siya pinigilan? Ngayon alam mo na hindi mo kayang tamaan ang isang tao. Namula ang traffic officer sa kahihiyan at pagkabigo, galit na nagbabanta, bawal gumamit ng dahas. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Napangisi si Lito, ano ang numero ng badge mo? Nagulat ang traffic officer, may malalakas kayang koneksyon ang binatang ito. Pero parang wala siya. Bukod dito, gaano man kalakas ang kanyang pag-alalay, posible bang mas malakas ito kaysa kay Frank? Sa pag-iisip nito, malakas na binasa ng pulis trapiko ang kanyang numero ng badge. Kinuha ni Lito ang kanyang telepono, tinawagan si Nayan, at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon, kaya mo ba? Walang pagdadalawang isip, tumango si Nayan, makatiyak ka, ang aking pamilyang Tang ay may masasabi pa rin sa mga maliliit na bagay. Mabuti. Tumango si Lito at ibinaba ang tawag. Sa oras na ito, tumayo na si Frank, pinandilatan si Lito ng mabangis na tingin, huwag kang magpanggap, kung makakahanap ka ng tulong, kakainin ko ang pier ng bato sa tabi ng kalsada. Ngayon, tiyak na ipapadala kita sa kulungan. Habang halos hindi na lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, tumunog ang telepono ng pulis trapiko. Natigilan ng pulis trapiko, naisip sa sarili, hindi ba maaaring nagkataon, hindi ba? Pagtingin sa papasok na tawag, namutla ang mukha niya, at nagmamadaling sumagot, hello, Captain Song. Nasaktan mo ba ang isang binata mula sa labas ng bayan? Nagbuzz ang utak ng traffic police, napatingin siya kay Lito, nauutal, oo. Pero, siya. Less nonsense? You should not offend this person, otherwise, both of you will not be able to bear the consequences. Napagalitan lang ako ng bureau chief, maghanda kang sumulat ng self-criticism pagbalik mo. Malakas na saway ni Kapitan Song, at sa isang iglap, ibinaba niya ang telepono. Napatulala ang traffic police, pinananatili ang kanyang phone na sumasagot sa posterya, nakatitig kay Lito ng hindi makapaniwala. Kinagat ni Lito ang kanyang bibig, tatanungin kita muli, sino ang dapat magbayad ng kabayaran? Mabilis na iniyuko ng pulis ang kanyang ulo, Ma'am Ulong, I'm sorry, I was wrong.
Pagkasabi niyon ay bumaling siya kay Frank, Mr. Chen, kasalanan mo ito. Hindi mo sinunod ang traffic rules, kaya binabawasan namin ng 6 na puntos ang iyong lisensya at pagmumultahin ka ng 5,000. Nagsalita si Lito sa malamig na boses, gayon din, bayaran si Masterman ng 50,000 para sa mga gastos sa pagkukumpuni. Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Frank ay pumikit, hindi kailangan ng 50,000 para ayusin ang sirang taxi niya. Umangat ang mga sulok ng bibig ni Lito, sinapak mo ang kanyang anak, ito ay para sa kanyang pagkabalisa sa pag-iisip, maintindihan. With that, he raised his right hand. What? Not willing. Natakot si Frank sa sampal ni Lito, nagmamadaling naglabas ng bank card mula sa kanyang wallet, mayroong 80,000 dito, 6 na 0 ang password, hindi na kailangan pang ibalik. Pagkatapos noon, dali-dali siyang sumakay sa kotse, pinaandar ang sasakyan, at umalis. Ibinigay ni Lito ang bank card kay Masterman, na paulit-ulit na yumuko bilang pasasalamat, Sir, maraming salamat sa iyong matuwid na gawa. Sa pagkakataong iyon, hindi napigil ang magpalakpakan ng mga nakapaligid na tao. Kumaway si Lito, patungo sa taxi, Tere na, mail late na ako. Hindi nagtagal, dumating ang kotse sa Golden Palm Hotel, iginiit ni Masterman na huwag kunin ang pera ni Lito, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat ng ilang beses. Pagkababa ni Lito sa sasakyan, sinundan ng batang babae ang kanyang umaatres na figure na may humahangang ekspresyon, Daddy, napakagwapo ng kuya na iyon. Gusto kong maging katulad niya sa hinaharap. Ngumiti ang driver at tinapik ang ulo ng kanyang anak, oo, magtrabaho ng husto si Nana, layunin na maging isang taong matuwid tulad ng kuya na iyon. Naghintay sandali si Lito sa pasukan ng hotel, at hindi nagtagal, dumating si Babe. Nakasuot siya ng pulang damit ngayon, na may pares ng itim na medyas na bumabalot sa kanyang payat at pinong mga binti. Nililipad ng hangin ang maalon niyang buhok na nagmistulang Diyosa. Pagkababa niya ng sasakyan ay siya na ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Nakita ng lahat ng lalaking naruroon ang kanilang mga tingin na naaakit sa kanya. Gayunpaman, matagal nang nasanay si Bib sa lahat ng ito, at medyo naiinis pa nga siya. Sa mga taong ito, isang tao lang ang nagpapanatili ng normal na ekspresyon, iyon ay si Lito. Kinunot ni Bib ang kanyang mapupulang labi, lumapit kay Lito, hinawakan ang kanyang braso, at sumandal sa kanyang balikat, Darling. Lumapit si Lito sa kanyang tainga, bamulong na may mahinang tawa, gusto mo ba talagang mag-udyok ng selos sa ganoong paraan? Tinaas ni Babe ang kanyang baba, ang kanyang mapupulang labi malapit sa kanyang tainga, ang kanyang hininga na kasing tamis ng isang orchid, panahon na upang subukan ang iyong kakayahan sa pag-arte. Umubo si Lito at direktang ipinulupot ang kamay sa kanyang payat na baywang. Ang init ng kanyang palad, sa pamamagitan ng manipis na patong ng tela, ay malinaw na lumipat sa balat ni Babe. Bahagyang nanginig ang katawan ni Babe. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, hindi ba ito masyadong sobra? Ibinaba ni Lito ang kanyang ulo at tumawa, President Lin, oras na para subukan ang iyong kakayahan sa pag-arte. Pinaikit ni Babe ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay talagang isa para sa tit for tat. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang kanyang magandang mukha ay namumukadkad ng isang ngiti, puno ng paghanga sa lalaking nasa kanyang harapan. Darling, pasok na tayo. Aha, baby. Ginalaw ni Lito ang kamay na nasa baywang niya, at pumasok ang dalawa sa hotel. Lahat ay pinanood ang eksena sa harap nila ng may inggit, selos, at sama ng loob. Hindi ba't si Biblin lang kanina? Talaga? Kailan pa siya nagka-boyfriend? Sino ang lalaking iyon? Talagang nagawa niyang manalo sa pinakamagandang babae sa mundo ng negosyo ng Hong City. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang sasakyan na kotse, si Angel ay nakatitig sa likuran ni Lito at Bib, na may isang nakakalokong ngiti na unti-unting kumalat sa kanyang mukha. Well, I wondered kung saan niya nakuha ang pera pambili ng bilya. So, it turns out he's attached himself to Biblin. Mabilis na inilabas ni Angel ang kanyang mobile phone at kumuha ng ilang litrato. Ipapaalam ko kay Sister Sunshine kung anong uri ng walang utang na loob na nilalang ang gusto niya.